Kailangan manatiling gising hanggang madaling araw ang sambayanang Pilipino kung gusto nating mapanood ang laban ng Gilas sa Asia Cup versus New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Inamin naman ni Coach Tim na sasandalan o aasahan niya ang maturity ng ilang miyembro sa hanay ng Gilas Pilipinas. Inaasahan din umano niya na sila na ang hihingi ng karagdagang minuto sa loob ng court sa mga darating na panahon. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Tuluyan ang inilabas ni FIBA ang mga schedule ng laban ng 16 na koponan kabilang ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon sa bagong labas na schedule, kailangan ng mga Pilipino na manatiling gising hanggang madaling araw ng August 6 para mapanood ang unang pakikipagbasagan ng ating grupo. Narito ang report. Tutukan natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spain. Opisyal nang inilabas sa publiko ang schedule ng mga laro sa pamamagitan ng social media noong Miyerkules kung saan makakaharap ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa huling laro ng 4 na laban sa araw na yon ng August 6 sa ganap na alas 9 ng gabi, oras sa Jeddah, alas 2 ng madaling araw, oras ng Maynila. Ang susunod na laban ng Gilas sa Group D ay laban sa isa na namang pamilyar na kalaban, ang New Zealand, sa Huwebes, August 7 sa ganap na alas 6 ng gabi, alas 11 ng gabi, oras ng Maynila. Tatapusin ng Gilas ang group stage sa isang maagang laban kontra Iraq sa Sabado, alas 11 ng umaga, alas 4 ng hapon, oras naman sa Maynila. Sobrang aga po niyan. Alas 2 ng madaling araw dito sa Pilipinas ang unang laban ng Gilas, laban sa Chinese Taipei. Gising pa ba tayo nun? Well, siguro kasi gano'n naman talaga tayong mga Pinoy Pipilitin natin gumising kahit sobrang aga. Siyempre, mahirap din to sa Gilas Pilipinas sa ating kupunan. Unang-una, maninibago sila sa oras. Kung dito, tulog sila ng ganong oras, doon naman sa Jeddah, makikipagbasagan sila sa Chinese Taipei. Sana okay yung katawan nila sa mga oras na yan. Pagkatapos ng laban nila sa Chinese Taipei, susunod nila ang New Zealand. August 7 naman po siya. Puyatan ulit, 11 PM po yan. Mahirap talaga to. Tapos yung Iraq, alas 4 naman ng Sabado. Sa tatlong lamang nabanggit, paniwala tayo na dudumugin ng mga Pilipino ang lahat ng yan. Marami tayong mga kababayan sa Saudi Arabia So kahit paano, may mag-cheer sa kanila doon. Actually, kailangan nila yun yung suporta ng ating mga kababayan. Mahirap ang bawat laban, di ba? Lalo na, sasagupain ulit ng Gilas yung dalawang koponan na tumalo sa kanila sa huling sigwada ng qualifiers. Kung pagbabasehan natin ang mga talong na itala ng Gilas sa Chinese Taipei at New Zealand, siguro nakakaramdam sila ng pressure, di ba? Habang ang dalawang koponan na nabanggit, mataas yung moral nila patungo sa bakbakan. Isip kasi nila, tinalo na nila yung Gilas Wala na silang gagawin kundi panatilihin lang ang kanilang inilaro nung huling laban, yung technique o yung game plan na inilatag nila sa atin. Kung tila mahirap ang schedule ng bakbakan sa Asia Cup, ibinahagi naman ni Coach Tim na inaasahan nila ang patuloy na maturity ng ilang kabataang kasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Ibinahagi rin niya na inaasahan niyang hihingi ng maraming minuto sa loob ng court ang mga nabanggit pagdating ng tamang oras. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Umaasa kami sa patuloy na pagmature ng aming mga batang player katulad ni Carl, Kevin at AJ pati na rin si Kai para makatulong sa pagunlad ng aming kupunan. Inaasahan namin na habang lumilipas yung panahon at gumaganda ang kanilang laro, sila mismo yung hihingi ng mas maraming minuto sa loob ng court. Well, para sa akin, acid test to sa mga nabanggit ni Coach Tim na si Carl Tamayo, AJ Edu, Kevin Kembao at si Kai Soto sakaling pwede na si Kai sa susunod na torneo, di ba? So ngayon, hindi pa natin mararamdaman si Kai kasi nga meron siyang injury. So dito tayo sa tatlo, si AJ, si Carl at si Kevin. Para sa akin, kailangan talaga mailabas nila yung ginagawa nila overseas. Lalo na si Carl Tamayo. Sana mabigyan siya ng maraming minuto dito sa Asia Cup. May average kasi si Carl na 15.2 points, 6 rebounds, 2 assists. Sa loob yan ng 6 na pong bakbakan sa Shakers sa KBL na nanalo ng championship. Kung di tayo nagkakamali, eto ata yung kauna-unahang championship ng ball club.
sana may pasok siya kagad ng maaga para makuha niya yung kanyang rhythm. Dati kasi late na rin siya na ipapasok. Ganon din si Kevin Kembao. Late na rin na ipapasok ni Coach Tim. Kaya yung resulta, hindi nila kagad makuha yung forma nila. Kinakapapa nila habang ang kalaban nila, mainit na doon. Pero lahat ng yan, depende pa rin kay Coach Tim eh. Depende kung magiging maganda kagad ang rotation ng kanyang players. Alam naman niya lahat yan eh. Medyo may mga time lang siguro na kinakailangan niyang wag munang ipasok. Kasi nga, tingin niya, pwede pa yung iba na nasa loob. So guys, maraming salamat.